Pag maganda ang umaga, ang gawain ay tapusin na dahil pagpatak ng papatanghali, ang ulan ay parating ng muli. Magandang umaga at ito na nga si Sunny nang unang-una na sasako ng aking gagamitin. Ang una natin gagawin ngayon mga kagala ay maghahako tayo ng mga bunot na pinagtapasan ng mga nakaraang pang araw na kami ay nagkupra. Hahakutin natin dun sa kabilang dulo. Dapat nung nakaraang araw ko pa ito nagawa mga kagala dahil nga madalas umuulan sa umaga saka isa pa nung mga nakaraan ay wala si mama. Pagkakaumaga ay duty ako para umuwi doon sa kabila naming bahay dahil may ginagawa din ako doon tuwing umaga. Saka nagpapakain ako ng mga hayop ni mama kaya hindi ko na rin maasikaso para tapusin itong gawain na to. At dahil nga si mama ay nandito na ulit nung nakarang araw pa sa bahay kaya naman ay balik trabaho ulit ako dito kapag umaga na may mga dapat akong unahing tapusin. At ito na nga hahakutin natin ngayon yung mga bunot para malinis na rin yung harapan dito ng aming bahay. Pinagkasama-sama talaga namin mga kagala sa isang lagayan lang yung mga bunot na pinagtapasan namin kasi para dito na lang sa masamang sisigaan. Mas mahirap kasi mga kagala yung mas marami pang tumpok na mga bunot para isa-isang sigaan. Mas may posibilidad kasi na mas ahasin yung mga ganong tumpok-tumpok na magkakabukod pa. Kaya ang ginagawa namin talagang isang tumpok na lang. Pwede naman sana naming pagsamasamahin sa isang tumpok bago tapasan para iisang pisa lang. Kaya nga lang mas mahirap yung paulit-ulit na maghagis ng mga niyog. Mas mabigat. Kaya kapag ganitong mga natapasan na, mas medyo nagagaanan ako. Kasi kahit paulit-ulit akong maghakot, magaan-gaan na siya kaysa yung iisa-isa pa talagang ihahagis dahil mabigat ang tubig. Kaya ganitong diskarte na lang yung ginagawa ko. Kahit medyo matagal, okay lang kasi malilom naman yung aking pinaghahakutan. Minadali ko na nga rin tapusin yung may nasa harapan ng aming kubo kasi nga sabi ko may pupuntahan pa kami ni Bibi. Sasamahan namin si Mama papunta sa kabilang barangay. Kaya naman ako'y pandalas na. Nandito na nga ako sa may tapat ng aming babuyan. Kunting-kunti na lang at matatapos ko na rin itong paghahakot ko na ito. Diyos ko, ang hirap din bago makatapos. Mabigat din saka masakit sa dibdib. Kaya alalay lang talaga ako maghakot. Kasi may mga beses minsan na madaling sumakit yung dibdib ko kapag nagbubuhat na mabigat. At ito na nga halos natapos ko na. At tapos na pala talaga, wala na, yan lang lahat. Yung iba kasi ay pinili na rin namin ni D para pangsiga namin pagkakahapon para sa pagpapausok para sa aming babuyan. Kaya yung ibang tuyo niyan ay itinabi na namin. Nandito na nga kami mga kagala sa kabilang barangay sa bahay ng aking kapatid na babae na pangatlo sa aming panganay. Tingnan nyo naman ang papaya niya, napakaraming bunga pero napakaliliit ng puno. Kaya naman kapag kailangan ni mamang mag-atsara, talagang sabi niya dito na kami manguha ng papaya. Dahil kailangan niyang bawasan yung mga puno ng papaya nilang hitik sa bunga. Nakakatuwa talaga, lumalaki pa yan mga kagala, hindi lang yan ganyan kalaki. At ito nga kapatid ko ay talagang sinusubukan niyang tukudan kasi nga halos madapa na sa dami ng bunga. At ito na yung ate ko, nakakuha na siya ng nahasiyam na bunga. Sabi naman ng mama ko okay na muna yun kasi baka naman mapasubra. Kaya naman tama na muna yung aming pangunguha. Pero nakakatuwa talaga ang lalaki talaga ng mga bunga niya. Si mama kasi mga kagala ay dagdag racket niya yung paggagawa ng atsara bukod sa paggagawa niya ng puto at kutsinta. Kaya kapag wala na si mamang stock at marami na ulit naghahanap sa kanya, gumagawa na siya ulit at swerte naman kasi timing palagi na maraming bunga ang papaya ng aking kapatid. Ayan, salamat sa iyo puno ng papaya. Ito na nga tapos na kaming manguha at uuwi na rin kami dahil nga kasama ko si Bibi baka umulan na naman at patanghali na. Pagka-uwi namin dito sa bahay, ipandalas-dalas na ako para sa paghahanda ng pagpapakain ng aking mga baboy para sa pananghalian. Si Bibi naman ay palagi nakikipag-unahang sumama sa akin papunta sa babuyan. Natutuwa naman ako sa kanya kasi sa mura niyang edad ay hindi talaga siya nandidiri o nababahuan sa aming babuyan kaya naman pinababayaan ko siyang sumama para maintindihan rin niya yung mga ginagawa ng gawaing matanda kahit siya ay bata pa pero talaga nag-i-enjoy siya kaya palagi siyang sumasama dito sa akin. Kisa mas maging busy siya sa pagsiselfone, hinahayaan ko lang siyang ganito, yun nakikita niya yung mga ginagawa ko. Saka paminsan-minsan natutukyan na rin niya kaya naman natatandaan na rin niya at habang ako nga ay busy, si Bibi na muna ang bahala sa inyo maglibang.
O 'di ba, maiinip ka pa ba naman yan kapag ganyan kabibo at ka-cute ang kasama mo sa araw-araw. Kaya naman talagang kapag wala yan dito si Biba, ay hinahanap-hanap ko na rin kasi yan ang pampatanggal ng aking pagod. O paano mga kagala, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye!